So, mga bagay na maaari mong gawin o i-apply muli sa inyong relasyon upang bumalik ang pagiging high value babae mo. Alam ko mga kamamay, napakaraming nangangarap, napakaraming nananalangin na sana muling manumbalik yung trato sa inyo ng inyong mga partner, ng inyong mga jowa, at talagang napapansin ninyo na parang hindi na kayo pinapansin, hindi na kayo binibigyang halaga o hindi na kayo nakakaramdam ng pagmamahal galing sa kanila. Ngayon, sa video natin na ito mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo kung papaano o ano yung mga paraan upang muling maging high value babae kayo. Alright? So, bago po natin to simulan, bago po natin to pag-usapan, isa lang palagi ang aking hinihiling, pinapakiusap sa inyo. If ever na nakakatulong po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko para sa inyo, huwag yun naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po ng kahit na ano. Kahit ano po mga kamamay. Kung gusto nyo magpa-shoutout, gusto nyo magtanong, gusto nyo mag-request ng topic sa susunod, kahit ano po, makakatulong na po yan o malaki na po maitutulong yan pagdating sa ating munting channel na ito. Kaya kung nagawa nyo na po yan, huwag na po natin ito masyadong patagalin pa. Simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So, paano nga ba magiging muling high value babae ang isang tulad mo? So, number 1, alamin mo ang halaga mo. Yes, mga kamamay, bilang isang babae na hindi na po nabibigyan ng oras, ng halaga, ng pagmamahal, at tipong tinatanong mo sa sarili mo kung bakit bigla na lang nagbago yung lalaki sa inyo o nagbago na yung trato sa inyo, kung dati-rati naman, nararamdaman nyo pa yung pagmamahal at pag-ibig, pero ngayon parang nagbago na. O baka mamaya naman, wala na pala yung value ninyo sa inyong sarili kung bakit nagiging ganun na po ang isang lalaki sa inyo. Mas maganda mga kamamay na alamin nyo po ang value ninyo. Yung tipong, kung napapansin nyo, yung lalaki na asawa ninyo, na partner ninyo, na jowa ninyo, madalas na po siya yung gumagawa ng problema. Madalas na po kayong nag-aaway. Which is kahit ipaliwanag mo kung bakit kayo nag-aaway, ipaliwanag mo kung ano yung puno at dulo ng pag-aaway ninyo, hindi siya nakikinig. Kasi nga alam niya na siya yung may problema. Siya yung palaging gumagawa ng kasalanan, ng gusot sa inyong relasyon. Kapag kaganyan mga kamamay, dapat alam niyo yung value ninyo na tipong hindi niyo dapat hinahabol yung mga taong ganon. Hindi niyo dapat ipini-please na mag-stay sa inyong relasyon yung ganong klase ng tao. Kung paulit-ulit yung kasalanan ginagawa, nag-uusap kayo, pero ano ginagawa? Inuulit-ulit pa rin ang kasalanan. Kapag kaganyan mga kamamay, dapat matuto kayong lumayo. Dapat matuto kayong magpahalaga ng sarili ninyo. Lagi niyong isaisip sa inyong mga kokote, mga kamamaya, na kung ang isang lalaki ay hindi nakikinig, walang ginagawang pagbabago sa inyong relasyon, lalo pat ang ginagawa niya, hatid na hatid o dala ng problema, kapag kaganyan, marunong dapat kayong mang-iwan. Sa ganyang paraan mga kamamay, mas makikita ng isang lalaki ang value ninyo kapag hindi kayo nagmamakaawa o naghahabol sa kanya. Kaya ang tips ko lang sa inyo mga kamamay, dapat alam nyo ang value ninyo. Dapat alam nyo kung kailan kayo lumayo, dapat alam nyo kung kailan kayo dapat mang-iwan. Sa ganyang paraan, mas makikita ng isang tao, ng isang lalaki, ang halaga mo. Mas magiging high value ka. Alright? So next, kailangan marunong ka rin magsabi ng no. Yes mga girls, hindi kesyo mahal nyo yung isang lalaki, hindi kesyo matagal na kayo sa inyong relasyon, bawat lapit niya, bawat pakiusap niya, ay puro lagi na lang yes ang inyong isasagot. Okay? Di bali nang mapahiya siya, basta kung alam nyo na yung kanyang gagawin kapag nagpaalam sa inyo ay hindi magiging maganda ang resulta, dapat marunong kayong magsabi ng no. Kamamay, baka kasi magalit sa akin pagka nag-no ako Baka kasi lumayo ang loob sa akin, kamamay, pagka hindi ako pumayag sa kanyang gustong mangyari. Mga kamamay, kung alam nyo na yung kanyang ipinagpapaalam sa inyo ay hindi magiging maganda ang resulta at hindi magiging maayos pagdating sa inyong relasyon, huwag kayong mag-isip na baka iwanan kayo, na baka maghanap ng iba, baka magtampo, baka magalit. Magsabi rin kayo ng no. Okay? Sa pagsasabi nyo ng no mga kamamay, diyan kayo mas mamahalin ng isang lalaki, diyan nila makikita ang halaga ninyo. Paano kamamay makikita yung halaga ko kung hindi ko siya papaboran sa kanyang mga gusto?
Sa bandang huli mga kamamay, makikita rin ng isang lalaki kung bakit ka hindi pumayag o bakit hindi ka nag-yes sa kanya sapagkat hindi nga maganda yung kanyang yung kanyang intensyon, yung kanyang mga ipinagpapaalam sa inyo, yung kanyang mga naiisip na bagay. Okay? Bilang isang lalaki mga kamamay sa bandang huli, maiisip din niya yon. Okay? At sa bandang huli, kung halimbawa namang nag-yes ka sa kanya at napahamak siya o hindi naging magandang inyong relasyon, sisisihin ka rin naman eh. Mas maganda pa rin na magsabi ng no kung alam mo na hindi magiging maganda ang resulta. At sa bandang huli mga kamamay, mas marirealize ng isang lalaki na tama yung ginawa mo na nag-no ka sa kanya. So next, palaging mag-self-improve. Yes mga kamamay, ito po yung kalimitan na nangyayari sa isang relasyon, lalo na sa isang babae. Kung bakit bumababa ang value ninyo, kung bakit nawawala ang pagpapahalaga ng isang lalaki sa inyo, kung bakit nababawasan ang pag-ibig at pagmamahal ng lalaki sa inyo, kasi nawawala po yung tinatawag na self-improving sa inyong sarili. Hindi nyo na po naaalagaan. Kung dati, nung niligawan ka niya, ang ganda mo, ang sexy mo, nag-aayos ka pa, ang sariwa mo. Pero ngayon mga kamamay, nag-asawa lang kayo. Okay, 3 taong pa lang kayo nagsasama pero tingnan mo yung katawan mo. Okay, ang laki-laki mo na, ang taba-taba mo na. At ilang beses nang inuulit yan sa'yo ng asawa mo. Pero anong ginagawa mo? Sa halip na mag-diet, anong ginawa mo? Inubos mo ang laman ng rep. Sa halip na magbawas ng pagkain, anong ginawa mo? Lalo mo pang, ginawa ang asal mo. Lalo pang kung ano-ano kinakain mo. Please mga kamamay, kung ang isang lalaki nagsasabi na sa inyo ng mga bagay na dapat yung baguhin, lalo na pagdating sa inyong itsura, sa inyong kalusugan, makinig naman kayo. Mga asawa nyo yan at walang ginawang mali o ginawang hindi maganda o sinabing hindi maganda sa inyo yan. Pakinggan nyo sila. Sapagkat kung ano kayo sa inyong relasyon, ganyan din po sila. Kaya please hanggat maaari mga kamamay, mag-self-improve po kayo. Makinig hanggat maaari at mag-ayos. Sa ganyang paraan mga kamamay, diyan tataas ang inyong worth, diyan tataas ang inyong value pagdating sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, huwag kalilimutan na mag-self-improve araw-araw. Alright? So next, palaging panitilihin ang mysterious o yung pagiging misteryosa ninyo at huwag maging open book. Lalo na kung kayo man, halimbawa ay simula pa lang ng inyong relasyon o babago pa lang kayong pumasok sa isang relasyon, sabihin natin na 2 months or 3 months pa lang kayo o wala pa kayong 1 taon sa inyong relasyon. Dapat mga kamamay, huwag nyo pong ipapakilala o sasabihin yung buong kayo. Huwag nyo ikukwento na, babe, alam mo ba, mahilig ako sa ganito. Babe, alam mo ba, magaling ako dati sa ganyan. Babe, alam mo ba, may nakaraan ako na ganito. Huwag nyo pong sasabihin yung ganun. Okay, hayaan nyo po sila yung makadiskubre kung hindi naman kayo tinatanong. Okay? Kung hindi kayo tinatanong, huwag nyo sabihin. Yung iba masyadong chismosa eh. Yung iba dyan, halos nagbubuhat na ng kanilang sariling bangko. So ano na ang magiging tingin sa inyo ng isang lalaki? Masyado na kayong nagiging marites? Hindi naman kayo tinatanong? Masyado kayong advance? Hindi makakatulong yung mga kamamay para maging high value kayo. Hayaan yung, hayaan yung mapanatili sa inyong sarili yung pagiging misteryosa ninyo, yung tipong magugulat na lang ang isang lalaki na, aba, babe, marunong ka palang mag-volleyball, ang galing mo pala dyan. So, mas nai-excite yung lalaki na mas makilala ka pa, mas napapanatili mo yung pagiging high value mo dahil mas nagiging exciting eh. Nagiging exciting yung lalaki na mas makilala ka pa, na mas marami pa siyang malaman sa buhay mo. Kaya mga kamamay, huwag kayong maging open book na tipong alam niya na lahat ng bagay tungkol sa iyo. Okay? Sapagkat pag alam niya na lahat ng bagay tungkol sa iyo, ibig sabihin lang nun, basa ka na niya. Predictable ka. At pagka ganun ka, hindi ka high value. Alright? And last, kailangan at dapat hindi ka rin masyadong madrama. Okay? Mga girls, ako nagsasabi sa inyo, kung gusto nyong maging high value yung babae, dapat hindi kayo yung babaeng iyakin. Hindi dapat kayong mga babaeng madrama. Okay? Ang mga lalaki, gusto ng mga yan, yung, alam mo yun, yung advance na sila. Yung tipong babaeng dapat matured na po kayo. Yung iba dyan, masyadong iyakin eh. Okay? Sumubok ng ibang negosyo, nalugi, masyadong iyakin. Halos nagmumukmok na buong araw. Nasaktan lang ng konti, hindi lang naibili ng ganito, ng pasalubong. Nagmukmok na kaagad, 1 linggo nang hindi kinausap ang isang lalaki. Mga girls naman, maging matured na dapat kayo. Okay? Maging matured kayo sa inyong relasyon. Hindi uubra sa isang lalaki mga kamamay na masyado kayong isip bata.
Okay, hindi kailanman magiging high value ang tingin sa inyo kung masyado kayong mahina, kung masyado kayong isip bata, kailangan maging matured kayo. Kailangan hindi kayo masyadong madrama. Okay? Sa isang relasyon talaga o sa buhay talaga, meron talagang ups and down. Sa mga panahon, dumarating ang masyadong maraming problema, tanggapin nyo lang ng tanggapin. Kasi diyan kayo titibay eh. Pero kung sa bawat problemang dumadating, iiyakan nyo ng iiyakan, hindi nyo susolusyonan, hindi kayo iisip ng paraan. Nako mga kamamay, laging low value ang magiging tingin sa inyo ng isang lalaki. Pero kung mapapansin ng isang lalaki sa inyo, na sa bawat problema nakangiti lang kayo at hindi kayo napapagod o hindi kayo umiiyak, hindi kayo sumusuko sa kung anumang hamon ng buhay, diyan kayo mas titingalain ng isang lalaki at mas titingnan bilang isang high value babae. Kaya please wag masyadong madrama pagdating sa inyong relasyon. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyo. So for more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.